Maagang nagising si Aliana kinabukasan. Ni hindi na nga niya nagawang magbihis dahil sa labis na kahihiyan na kanyang nararamdaman. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang pagkalalaki ni Blake. Iniisip niya maigi kung saang banda hindi ito marunong magpaligaya dahil sa laki ng kanyang nakita. Naalala niya na may sinabi si Kiray sa kanya tungkol sa binata. Tumayo na si Aliana at nagbihis. Katakatakang nakita niyang mga gamit niya sa loob ng silid. Mukhang pinaghandaan talaga ni Blake ang paglipat nila sa bahay na yun. Noong makaligo na si Aliana ay nagbihis siya ng bestida niyang bulaklakin. Hinayaan niyang nakalugay ang mahabang buhok at lumabas na ng silid. Napatigil pa siya saglit noong makita niya ang silid ni Blake. Nandyan pa kaya siya? Mahinang tanong niya sa sarili. Napalabi si Aliana at agad na umiling. Bahala siya? Bumaba na si Aliana sa unang palapag at nakita niyang may pagkaing nakataklob sa lamesa. Nilapitan niya iyon at nakita niyang piniritong itlog at sausage. Meron pang tinapay na maayos na nakalagay sa platito at tasang walang lamang mainit na tubig pero may kape sa loob. Kinuha niyang nakadikit na sticky note. Warm the water and fill your cup. Napalabi si Aliana. Mukhang mali ang kanyang hinala kay Blake. Sinunod niya ito't nagtimpla na ng kape. Umalis na siguro siya. Bumuntong hininga si Aliana at minabuti ng kumain na almusal. Pagkatapos niya ay nilinisan niya ang pinagkainan niya. Balak niyang pumunta sa ospital para bisitahin na ama at makibalita sa kanyang mama. Ngunit biglang may kumatok sa pinto nila kaya binuksan yun ni Aliana. Napakunot ang noon niya noong makita ang matandang lalaki kahapon. Magandang umaga, madam. Ako si Arnaldo, butler of Sir Blake Saavedra. Binuksan ni Aliana ang pinto ng malaki at pinapasok ang lalaki. Bakit ho? Wala na rito si Blake. Tumigil si Arnaldo at tumingin kay Aliana. Yes, nasa opisina na po siya. Ganun ba? Pinapunta niya ako rito para ibigay ito sa iyo. Inabot ni Arnaldo maliit na paper bag kay Aliana. Agad naman yung kinuha ng dalaga at tiningnan ang laman. Nariyan ang 2 cards na pwede mong gamitin sa mga gusto mong bilhin o ano paman. Nariyan din ang cellphone mo at nakasave ng number ni sir. Kung sakaling kailangan mo ng tulong niya, nariyan din ang numero ko. Cellphone at cards? Aanhin ko naman to. For emergencies? Napangiwi si Aliana. Naku, hindi ko kailangan yan. Hindi naman ako maluho. At lalong hindi naman ako gumagamit ng social media. Sa katunayan wala nga cellphone si Aliana. Mas meron pang ang gamit si Kiray kaysa sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang ubusin ng oras magbasa ng libro kaysa ang magtutok sa gadget na nakakasira lang naman ng mga mata niya. Mabuti sana kung mga mata niya lang ang masisira. Nakita niya kasi si Kiray na misang nagsasalita mag-isa sa harap ng cellphone. Tumatawa pa nga ito't umiiyak. Ngunit kailangan mo to, madam, para madali mo makausap si sir. Napaingos muli si Aliana. Para namang hindi niya gugustuhin kausapin ako. Pero sige, kukunin ko na po ito. Tumungo si Arnaldo sa kanya. Meron ka bang pupuntahan ngayon? Nakahanda na rin ang kotse mo sa labas, madam. Ipapakilala ko sa iyo si Rico, ang magiging personal driver mo at bodyguard na rin. Driver? Naku sir, hindi ko na kailangan yan. Pwede naman ako mag-taxi. Madam, asawa mo ng pinakamayaman at may impluwensyang tao sa bansang ito. Kailangan mo itong tanggapin. Napakamot sa ulo si Aliana. Hindi naman siya nakakaranas ng ganito sa pamilya nito. Maari pang nakatatanda niyang kapatid dahil modelo ito. Tumango na lamang si Aliana at sumang-ayon kay Arnaldo. Nagpaalam siya saglit upang kuhain ang bag niya. Dinala niya ang cellphone na bigay ni Blake at ang mga cards. Pagkatapos ay nagmamadaling bumaba ulit. Pagkalabas niya ng bahay ay nakita niya ang itim na luxury car at lalaking nakatayo sa tabi nito. Siya si Rico, ang iyong personal driver at bodyguard. Lahat ng pupuntahan mo'y kasama mo siya. Tumango si Aliana at marahang kumaway kay Rico. Hello? Tumungo sa kanya ang binata at bumati din. Malaki ang katawan ni Rico at higit na mas matangkad kay Aliana. Pero mukhang hindi nalala yung edad nito kay Blake.
Salamat po sa tulong mo. Magalang na bati ni Aliana kay Arnaldo. Walang anuman madam. Tumungo si Arnaldo sa kanya. Sumakay na si Aliana sa kotse at nagpahatid sa ospital kay Arnaldo. Habang bumabiyahe ay binuksang kinuha niya ang cellphone. Napatitig pa siya doon dahil hindi talaga siya marunong gumamit ng touchscreen na cellphone. Pwede pa ang dikipa dahil nakagamit siya noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Sa totoo lang, mas maalam din siya sa paggamit ng laptop o computer kaysa sa maliit na gamit na ito. Minabuting ibalik na lamang yun ni Aliana at tahimik na naghintay hanggang sa makarating sila ng ospital. Magpapaturo na lamang siya kay Kiray mamaya pagkarating niya sa asyenda. Salamat Rico, iti-text na lang kita. Ay, napangwi si Aliana. Hindi nga pala ako marunong mag-text. Dito na lang ako sa labas madam. Tumango si Aliana. Sige, salamat. Pumasok na si Aliana sa loob ng ospital at dire-diretso siyang nagpunta sa ikalimang palapag. Pagpasok niya sa silid ng kanilang amay, nakita niyang ina at kapatid doon. Agad na tumingin sa kanyang mga ito nang makita siya. Oh, the newly married are here. How's your night, little sister? Pilyang tanong ni Laika. Bakit hindi po kayo pumunta sa kasal ko kahapon, mama? Naiikot ni Veronica ang mga mata. I don't have time for that. Kailangan ako ng papa mo, hindi ba? Ganun po ba? Sorry. Don't be a baby, Aliana, ani ni Laika. Now tell us, how was Blake sa Avedra? Nanunod yun niyang tanong. Gusto niyang makitang napahi ang kapatid at nagsisising ikinasal siya sa walang kwentang lalaki. Biglang pinamulahan ng mga pisngi si Aliana. Nag-iwas siya ng tingin kay Laika. Napasimangot si Laika noong hindi sumagot ang kapatid. Ang boring mo naman. Ano pa bang ginawa mo dito, Aliana? Tanong ni Veronica. Ho, gusto ko lang sanang bisitahin si Papa at sasabihin sana sa inyo ng tungkol sa kasal. I don't care. Mabilis na tugon ni Veronica. But thanks to you, your ninong paid for the lost money to our company. Hindi na tayo mahirapan ngayon at siguradong matutuwa ang papa mo kapag nagising siya. Parang kinurot ang dibdib ni Aliana noong marinig ang sinabi ng mama niya. Ni hindi man lang ito naitanong kung kamusta bang kalagayan niya. Para bang mas importante pa rito ang perang binigay ng pamilya ni Blake sa kanila? Malungkot na tumango si Aliana at tumingin na lamang sa kanyang papa. Kamusta po si Papa? Aliana, tumayo si Laika tinarap ang kapatid. It's not your business anymore. Asawa mo na si Blake sa Avedra. Sila ng pamilya mo. Ate, tatay ko pa si Papa. Pamilya ko kayo. We don't need you. You already deserve what you should be. You can now go with your miserable life. Agad na nangilid ang mga luha ni Aliana. Hindi ko naman po pwedeng gawin yun. Huwag ka na ulit magpakita dito. Hindi ka na namin kailangan. Your sister is right, Aliana. Mas makakabuti sa papa mo kung hindi ka na ulit pupunta dito. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Aliana ang kapatid at ina. Pakaramdam niya itinatakwil na siya bigla ng mga ito dahil ikinasal na siya sa taong sila naman ang nag-utos sa kanya na pakasalan. Napaluha siya at pinagpalit-palit ang mga tingin sa dalawa. Kumibot-kibot din ang labi niya at mariing kinuyom ang mga palad. Hindi niya mapigilang sumama ang loob sa mga ito dahil sa kanilang inaasal sa kanya. Tumalikod siya at umiyak na lumabas ng silid. Bakit ganun? Sinunod ko naman si mama pero bakit parang masama pa rin ako? Ni hindi man lang nila naisip na sinakripisyo kong buhay ko para sa pamilyang ito. Walang tigil sa pag-iyak si Aliana habang nasa kwarto niya. Hindi niya pa rin matanggap na para bang walang pakialam sa kanyang pamilya. Sanay na naman siya, ngunit hindi pa rin niya magawang hindi masaktan, lalo na sa pakikitungo sa kanya ng mama niya. Ipinagdadasal na lamang niya na maging maayos na ang lagay ng kanyang ama at iniisip na bisitahin ito kapag wala doon ang mama at ate niya. Hapon na noong maisipang tumayo ni Aliana at bumaba. Pakaramdam niya nananakit ang buong katawan niya dahil wala siyang ginagawa rito sa bahay. Pinaalis niya rin kasi si Rico dahil wala na naman siyang ibang pupuntahan. Mamaya nga'y tatanungin ko si Blake kung pwede ba akong pumunta sa asyenda. Mamamatay ako sa buryo sa lugar na to. Ani Aliana habang nagsasali ng tubig sa baso. Napubuntong hininga pa siya habang tumitingin sa paligid. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan dahil bigla niyang namiss ang kanyang mga alagang hayop.
Sana napakain nila ng maayos si Chuchay. Inabala na lamang ni Aliana ang kanyang sarili sa paglilibot ng bahay. Malaki yun para sa kanilang dalawa. Masyado ring moderna ang istruktura at mukhang lahat ay mamahalin. Kahit naman kasi laking hasyenda si Aliana ay alam niyang kumilatis ng mamahaling gamit dahil sa kanyang ina at kapatid. Gaano kaya siya kayaman? Tanong niya ulit sa sarili. Kilala ni Aliana ang kanyang ninong Lucio. Alam niyang mayaman ito dahil madalas siyang isama ng kanyang papa sa tahanan nito noon. Sadyang hindi niya lang kilala si Blake dahil palagi naman itong wala. Kaya nga hindi niya nakilala kung anong itsura nito. Tinitigang maigi ni Aliana ang picture frame na nakasabit sa dingding nila. Malapit sa hagdan, sa tabi nito ay meron na silang wedding picture. Ang gwapo nga pero wala namang buhay ang mga mata. Bakit kaya? At bakit may tama siya ng baril? Biglang naalala ni Aliana ang gabing nagkita sila ni Blake. Mukhang hindi siya kilala ng binata. Pero suot-suot naman itong bracelet na ginawa niya. Napangiti siya dahil mukhang nagustuhan niya ng binata. What's wrong with you? Ay, butiki! Halos mapalundag na si Aliana nung biglang may nagsalita sa kanyang gilid. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nanlalaki ang mga matang tiningnan nito. Sinalubong siya ng nakakunot noong si Blake. Bakit ka naman nagugulat? Singhal ni Aliana sa binata. Hindi ka ba marunong kumatok? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Blake. At bakit ko naman kailangang kumatok? Bahay ko to. Napanguso si Aliana. Umayos siya ng tayo at huminga ng malalim. Bakit hindi mo sinabing uuwi ka na pala? Wala pa ako nilulutong hapunan. You don't have to. I don't want. Bakit naman? Kailangan nating kumain. Napatitig si Blake kay Aliana. Hindi pa naman niya ito nakakasama na matagal pero medyo nakakaramdam na siya na may kakulitan ng dalaga. Nagumpisa na siyang maglakad paakyat ng hagdan. Hoy, anong gusto mo pagkain? Whatever you cook. Pabulong na sagot ni Blake, ngunit malinaw itong narinig ni Aliana. Hinirapan ito ni Aliana at bumaba ng hagdan. Ang sungit-sungit. Naglakad na si Aliana papunta sa kusina. Doon inidaanan niyang wall clock na nakasabit. Mag-aalas 6 na pala ng hapon. Sandali siyang napatigil sa paglalakad. Maaga pala itong umuuwi. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. Naisip niya na kailangan niyang malaman ang uwi nito at aalis. Dahil kahit naman papano'y mag-asawa pa rin sila, napailing si Aliana. Ang bata niya pa para mag-asawa. Ngunit heto nang nangyari. Sana lang ay maging maayos na ang lagay ng kanyang ama. Kalalabas lang ni Blake ng banyo noong may malanghap siyang mabangong amoy ng nilulutong pagkain. Agad na kumalam ang kanyang sikmura. She's really cooking. Hindi makapaniwalang sabi ni Blake. Wala sa sariling napangiti si Blake. Mukhang hindi naman pala masamang maaga siyang umuwi ngayong araw. Sinadya niya yun dahil hindi siya mapalagay sa kanyang opisina. Iniisip niya ang kalagayan ni Aliana. Hindi niya alam kung bakit kahit gusto niyang huwag itong pansinin na hindi naman ito mawala sa isip niya. Para bang matagal na niya itong kakilala. Binabalak niya sanang lumabas ulit dahil nakita naman niyang maayos pala si Aliana sa bahay nila. Pero mukhang mananatili muna siya para maghapunan. Pagkatapos magbihis ni Blake ng simpleng t-shirt na pula at short ay bumaba na siya para silipin sa Aliana. Nakita niya itong abala sa pagtadtad ng manok sa countertop. Paharap sa kanya. Sa likuran nito ay meron ng nakasalang na kaldero at doon nagmumula ang mabangong amoy. Marunong ka palang magluto? Tanong ni Blake. Ay, buti. Bakit bang hilig mo manggulat? Tanong din ni Aliana. Natawa na kaunti si Blake. Bakit kasi magugulatin ka masyado? Naupo siya sa tapat ni Aliana. Inirapan ni Aliana ang binata at pinagpatuloy ang ginagawa. Ang tahimik kasi dito at saka mali ko ba kung biglang may iba na pala akong kasama? And who do you think would dare to enter this place? Nagkibit ng balikat ng dalaga. Ewan ko, magnanakaw? This is a secured place. You don't have to worry about thieves. Naniniguro lang. Ano ba yung niluluto mo? Gutom ka na ba? Minudo. Tapos ito, magluluto ako ng pritong manok. Napatango-tango si Blake. Sa totoo lang ay hindi niya kilalang binanggit na pagkain ni Aliana. Hindi naman kasi siya palaging kumakain sa bahay. Madalas ay sa labas siya kumakain. Ang huling beses na siya'y nakakain ng lutong bahay ay noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Hindi pa naman, I'll wait. Nangunot ang noon ni Aliana.
Tumigil sa pagtadtad at tinitigan si Blake. Biglang parang naalertong binata dahil humigpit ang hawak nito sa kutsilyo. Nagtatakang tinitigan niya ang dalaga. Hindi ka marunong magluto, no? No, I have people hired to cook for me. Ibig sabihin yung mga pagkaing mayaman lang kinakain mo? May ganun ba? Yung mga kararampot lang, palagi ako may nakikitang ganun sa mga video na pinapanood ni Kiray eh. Parang hindi naman nakakabusog tapos ang mahal. Napailing si Aliana. Huwag kang mag-alala, mula ngayon palagi na kitang lulutuan. Napangiti bigla si Blake. Really ha? Oo. Puno ng kumpiyansa ang sagot ni Aliana. Hindi ka na magugutom. Napapailing na si Blake habang nakangiti pa rin. Sige, anin na lamang niya. Nanatiling nakaupo si Blake at pinapanood si Aliana. Madalas siyang makapanood ng mga magagaling na chef pero hindi niya maiwasang masumanga kay Aliana. Noong binuksan kasi nito ang kaldero ay lalong kumalam ang kanyang tiyan na ngayon pa lamang nangyari. Para siyang gutom na gutom at hindi nakakain ng ilang araw. Pinagkrus na lamang niyang mga braso at nagumpisang manguyakoy. Hindi nagtagal ay nagtapos na si Aliana sa pagluluto. Tumayo na rin si Blake upang tulungan ito sa paghahanda. Hanggang sa naupo na silang dalawa sa mahabang lamesa. Sa pinakagitna ay si Blake at sa kanyang kanan ay nakaupo si Aliana. Agad na sumubo si Blake ng nilutong ulam ni Aliana. Napalunok siya at hindi agad nakapagsalita. Nakita naman ito ni Aliana at bigla siyang nabahala. Hindi na kasi nagsalita si Blake at tahimik nang ngumunguya. Kamusta? Tanong ni Aliana. Hindi sumagot si Blake. Muli siyang kumuha ng isang kutsara sa kanyang plato at sinubo. Napasingha pa siya ng kauntit marahang napapikit. Humigpit ang hawak niya sa kutsara habang ninanam namang pagkaing nasa kanyang bibig. Napakasarap ng luto ni Aliana at halos mangilid ng mga luha ni Blake dahil parehas na parehas ang lasa nito sa luto ng kanyang ina. Ma'am, magmula noong gabing iyon ay palagi nang pinagluluto ni Aliana si Blake. Hindi naman yun problema kay Aliana dahil sanay siyang magluto. Tinuruan siya ng nanay Mirna niya at palagi rin siyang natulong dito. Ngunit ang pinagtataka niya lang ay kung bakit bigla na lamang natahimik ang binata noong gabing iyon. Pagkatapos ay hindi na ito nagsalita pa ulit. Nag-alala tuloy siya na baka napipilitan na lamang itong kainin ang mga luto niya. Masarap naman hindi ba? Tanong ni Aliana kay Kiray. Hinihintay niya itong sumagot pagkatapos ipatikim ang nilutong menudo. Kasalukuyan siyang nasa hasyenda ngayong araw. Nakiusap kasi siya kay Blake na kung pwede ay dito muna siya maglalagi tuwing araw. Pumayag naman ito basta raw uuwi siya tuwing hapon at magluluto ng hapunan nila. Oo besh, ang sarap-sarap mo kayo magluto. Nangunot ang noon ni Aliana at bahagyang napalabi. Bakit ganun siya? Umarkong kilay ni Kiray. Inilapang niyang kutsara sa plato tinitigan ng kaibigan. Bakit? Ayaw ba ng asawa mong luto mo? Nagkibit siya ng balikat. Ewan ko, wala naman siyang sinasabi. Pero gusto niya palagi ako magluluto. Di nagustuhan niya. Hindi ko alam. Iba kasing expression niya kapag kumakain eh. Paano ba? Natahimik si Aliana habang inaalala ang itsura ni Blake sa tuwing kumakain sila. Tahimik lang ito't nakatutok sa pagkain. Mukha naman itong maganang kumain pero may iba talaga. Ano? Mukha siyang malungkot? Ha? Ano ba yung asawa mo? Manhid ata yan eh. Kahit nga mga alaga mong hayop sumisigla kapag pinaglulutuan mo pa ng pagkain nila, siya pa kaya? Ewan ko, hayaan na nga natin siya. Tawagin mo na sila nanay at na makakain na tayo ng tanghalian. Sige. Naiwan si Aliana sa loob ng kusina. Agad na rin siyang nagligpit ng ibang pinaglutuan niya. Naabutan pa siya ng isa nilang kasambahay at pilit na inagaw sa kanyang paghuhugas ng mga yon. Kaya walang nagawa si Aliana kung hindi hayaan na lamang ito at ihanda na lamang ang lamesa. Besh, doon daw tayo sa labas kumain. Napatigil si Aliana sa pag-aayos ng lamesa noong marinig niya ang boses ni Kiray. Bakit? Mas maganda daw doon sa labas, masarap ang hangin. Sige na nga. Magkatulong silang naglabas ng mga pagkain sa tapat ng mansyon. Madalas talaga ay doon sila kumakain. Presko kasi ang hangin dito at hindi maalinsangan kahit na tanghaling tapat. Kasama palagi ni Aliana ang kanyang tauhan sa hasyenda sa tuwing kumakain.
Ayaw na ayaw niya, nag-iisa lang siya. Tinulungan na rin silang dalawa ng mga ito para mag-ayos ng lamesa. Ilang sandali pa'y sama-sama na silang nakaupo doon at kumakain. Ilang araw lang na nawala si Aliana sa hasyenda, ngunit na-miss na niya agad ang mga ito. Kanina, noong dumating siya agad niyang binisita si Chuchay. Tuwang-tuwa siyang makita na masigla na ulit ito kasama ang mga anak nitong biik. Tahimik silang kumakain noong bigla ay may marinig silang paparating na kotse. Napatingin agad doon si Aliana at nangunutang noo. Pamilyar yun sa kanya pero sigurado siyang hindi yun ang kanyang driver. "May bisita po kayo, nanay?" tanong ni Aliana. "Wala," tugon nito. Lahat sila'y napatingin sa kotse hanggang sa tumigil na ito sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa'y bumaba na rin ang driver noon. Bahagya pang nalaki ang mata ni Aliana noong makitang asawa niyan dumating. "Hala, ang gwapo!" Mahinang impit ni Kiray. May paghampas pa ito sa balikat ni Aliana. "Teka, hindi ba yan yung tinulungan mo, anak?" tanong ni Myrna. "Oo nga, no?" napalunok si Aliana. Opo." Agad na tumayo si Aliana at sinalubong si Blake. "Blake, anong ginagawa mo dito?" Hindi tumigil sa paglalakad si Blake kaya sumunod na lamang si Aliana sa binata. "Nagugutom ako." "Ha? Bakit hindi mo sinabi?" "Hindi ka sumasagot sa tawag ko." Napakamot si Aliana sa kanyang ulo. Paano naman siya masasagot ang tawag nito, hindi naman niya dinala ang cellphone. Tumigil sila sa paglalakad nung makarating na sila sa may lamesa. Lahat ay nakatitig lang kay Blake na puno ng pagtataka. "Sino siya?" tanong ni Kiray ni hindi na makapagpigil pa. Halos maghugis puso ng mga mata nito na nakatitig kay Blake. Tumikim si Aliana. Nay, si Blake po. Siya ang asawa ko." Napatitig si Myrna kay Blake. "Ikaw? Naku, maupo ka rito, kumain ka rin. Kumuha ka pa ng plato doon, Kiray." Agad na tumayo si Kiray at sinunod ang ina. Hindi naman alam ni Aliana kung ano pang sasabihin niya, kaya naupo na lamang siya sa tabi ni Blake. "Ang gwapo naman pala ng naging asawa mo, Aliana," ani ni Bert, isa sa mga tauhan niya. Nahihiyang ngumiti si Aliana. Pagtingin niya kay Blake ay nakatitig lang ito sa pagkain sa lamesa. "Ikaw bang nagluto niyan?" tanong ni Blake. "Si Aliana, iho. Siyang madalas na nagluluto rito." Si Myrna ang sumagot. Agad na tumingin si Blake sa plato ni Aliana at kinuha yon. Nagulat pa siya dahil sa ginawa ng binata. Ni hindi na nito hinintay na bumalik si Kiray para sa sarili nitong mga kubyertos at ang kanya ang ginamit. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.